Sa ating cash advance, 12% din po, compounded annually. Okay. So, And then emergency, Alex? Ang you emergency loan mentioned pala, 6% na lang din po. 6%. Binaba na natin yan from 8 to 6. oo. Saka yung pension loan, 10% computed in advance. At nabanggit yung pension loan. Kanina sa ating balitang hot news at good news ay meron na po kaming itinaas na po ng board and management ng GSIS ang minimum basic pension to 5,000. Okay? So wala na po. Effective next year, ang gandang balita nito, inaabangan to ng ating mga pensyonado. Wala na pong tatanggap ng mas mababa sa 5,000 na pensyon. Ngayon, ano po yan, di ba? May leveling. So ngayon, doon naman sa tumatanggap ng pension ng mahigit 5,001 up to 8,000, may increase sila na bukod doon sa 1.5% na across the board, no, for all pensioners, meron pa silang 200 pesos increase na kada buwan. No? So kung 8,000 ka, 8,200 na yung matatanggap mo plus the 1.5% na almost 200 din. No? Malaking tulong din yun tulong sa na rin po ating yan. mga pensyonado. So Lex, again, ulitin natin ha, yung period ng within which para pwede na silang mag-apply ng loan upon assumption ng membership sa GSIS. Ang pinaka-earliest na pwede nilang ma-avail is within 3 months kung merong emergency loan. Opo. Oo. Saka itong And then educational assistance, wala naman Pwede tayong rin. ikinuan Oo. dyan na... Requirement din. Once naging active member ka, pwede ka na sa open sa educational lahat. assistance. Open And po sa then lahat within yan. 1 year, policy. Sa policy naman po, enforce dapat yung policy natin ng at In least 1 1 year. Conso loan yung 20 months. Consulon po, minimum of 20 months po na posted premium. Equivalent to 3 months of the salary. Yun ho ang maximum loan niya. Pagka pwede naka niyang 20 months na siya, ang maximum loanable niya is 3 months ng basic niya. Pero may minimum tayo na 15,000. Saka meron din tayo sa consul loan, meron kang choice. Halimbawa, maximum is 10 months. Ang kailangan mo lang ay 50,000. Pwede nyo gawin yon. Meron kayong choice para preferred loan amount na tinatawag. Oo. Pero Nakikita yun lahat sa sa kiosk, no? oo. Malalaro nyo kung magkano yung gusto nyong amortization. So, check nyo kung saan kayo magiging comfortable. At ano yung affordable para sa kanila. Pero syempre, meron ding itong paabiso, no, na ang dami ngang ino-offer na loan privilege, but meron din tayong responsibilidad na bayaran yung ating mga pagkakautang on time. At hindi po tayo pwede lahat i-avail natin, Yes. di ba, Bo? Kasi kailangan sa ilalim po ng General Appropriations Act ay meron po tayong tinatawag na dapat na maiwan na net disposable income na 5,000. Yes po. So kung lahat po ay kung tatlo yung balak ninyong i-avail na loans at nakita po ng inyong agency authorized officer na siyang nag-a-approve, no, ng inyong mga loan application bago po i-forward sa GSIS na kulang na po ang inyong net disposable income, hindi na po kayo ma-approve, no? Okay. Dahil mahihirapan na kayo sa pagbabayad o pagsuservice ng inyong loans. Speaking of pagbabayad, Lex, paano kung hindi naman nakapagbayad on time or yung tamang amount ang miyembro? May mga penalties ba na ini-impose ng Opo, GSIS? magandang tanong po yan na dapat malaman ng ating mga members. Pag nag-loan po kayo, see to it na magbabayad kayo on time. Kasi po, pagka hindi nakapagbayad ang isang nakapaghulog, halimbawa yung first monthly amortization, hindi na i-remit sa amin, nagkakaroon ho yan ng 1% penalty na nag-a-add yan doon. Kung sa consulon ho yan, pumapatong ho yan dahil diminishing balance ang computation, pumapatong ho yan doon sa principal. Kaya parang patong-patong siya. So, pero sa policy loan ho, you have the option to pay or not to pay. Kasi pwede nyo naman ho kasi siyang i-renew on its anniversary date. So, paano ang nangyayari pag hindi nagbayad ng member? Saan natin, paano umaandar yung kanyang account pag wala siyang hulog? Dire-diretso po ang pag-charge natin ng penalty niyan saka interest. Until such time na mabayaran niya yung arrears. Para maging normal uli yung account niya. In case na pag naging 6 months na ang kanyang arrears, nawawala ho yung redemption insurance. So in case na mamatay yung member, hindi na siya covered hindi yun mapupuli paid. Meron ho siyang theoretical balance na tinatawag. Ngayon po, kapag ang isang account naman ay hindi nahulugan sa loob ng 1 taon, yan po ay tinatawag nating due and demandable. So, nagiging ho yan.
pagka nagkaroon kayo ng maturity or nagkaroon kayo ng anumang claim, ibabawas niya ho yan kasi due and demandable na yung account. You mentioned kanina na sa policy may option sila na hindi magpabawas. So yung value ng policy nila ang bumababa pag ganun ba? Hindi, ganito po yan. Bali, sa policy loan naman, pag hindi kayo nagpa-deduct, pwede nyo i-renew on its anniversary date, yearly, para ma-restructure yung account. Ngayon So, naman, kung hindi automatic. talaga babayaran, yung face value ng policy nyo upon its maturity or pag Yun, dun nag-CSV, doon binabawas. ibabawas. O sige. So may importante lang akong, ito lagi kong natatanggap na sulat Kanino ba yung obligasyon bumabagsak sa pagre-remind sa GSIS na i-deduct na yung utang ko? Kasi maraming mga miyembro nagko-complain, salary deduction naman, ba't Tapos kayo hindi dineduct? na-deduct. Kasi oo, pero bago natin yan, bago sagutin ni Alex, magbabalik po ang GSIS Members Hour, pinag-uusapan po namin ano-ano ba yung mga loans na pwede ninyong i-avail dito sa GSIS bilang miyembro. Magbabalik po ang GSIS Members Hour. Nagbabalik po kami dito sa GSIS Members Hour ni Bo at syempre ang special guest o resource person natin si Alex Balawis ng Balais ng Membership Department ba? NCRT. At NCR. Okay. Ang hanging question ko kay Alex bago kami nag-break kanina, marami akong natatanggap na concern from our members. Bakit daw, sino ba dapat ang mag-notify sa kanila na start na ng deduction? Kailan ba talaga dapat mag-umpisa yung deduction pag nag-avail sila ng loan? At kung hindi sila naabisuhan, di syempre pumapatong yung arrears. Opo. Sa ano ba yun? Employer ba yun? Sila ba yun? GSIS ba yun? Paano proseso natin, Lex? Ganito po, pagka ang isang miyembro ay nag-avail ng loan sa kiosk, automatic po yun, ibabato yun ng system doon sa AAO for its confirmation. Okay. So doon sa loan na yan, once na kinonfirm yan ng AAO, igagrant yan ng makina namin and itatransmit sa Union Bank for disbursement. Doon yung makukuha yung loan account ninyo. Ang conso loan po at ang cash advance, ang first monthly amortization ho niyan ay on the third month. Oh. So, obligation po yan ng agency na ipag-remit lahat ng kinonfirm nilang loans on its third month. Meron naman ho yan, nakikita ho yan sa website ng AAO kung kailan ang first monthly amortization ng bawat isang nag-avail ng loan. So, agency. Ahensya. In particular, yung agency authorized officer, o Lookout ho AAO. nila yan. Lookout Oho, nila oho. yan. Oho. Ngayon tayo, ano naman ang pag nagreklamo sila na hindi sila na-inform ng AAO na, look, start na ng deduction ko, ba't hindi pa ako dinideduct? Alam ba ng miyembro natin na on the third month yung kailangang paghuhulog dun Opo, sa kasi kanilang nakikita niya yan sa tentative computation. Mabibigyan niya yan sa GWAPs. Nakalagay po doon yung term ng loan. Kung ilang months ang inavail niya, ilang years niya babayaran, at magkano yung monthly amortization. Nakalagay po yan dun sa tentative. So, dapat palagi ho kayo may kopya ng tentative or you can view it from our website. Ngayon po, yun naman pong, on the part of the GSIS, meron ho kami tinatawag na weekly notice to deduct to all agencies. Alright. Para sa mga, Sino nakakatanggap nun? ang mga agencies po. I-mail Diretsyo, natin yan. oo. Oho. Oo. So may parang reminder na rin Reminder sa ano po, nila oo. in case na hindi nila na-deduct sa salary ng ating Oo, di ba, Bo? member. At kung mapansin nila, Lex, na oops, on the fourth month, hindi ako dinideduct, di abisuhan na nila. Pagka Kasi ganyan sila po, tatamaan. pagka hindi kayo nadedakan at malapit lang naman kayo sa isang opisina ng GSIS, pwede niyong i-direct payment yung portion Para na yun. maihabol. Para ho, hindi magkaroon ng Over the penalty counter. yung account. Lex, ano-ano naman ang mga eligibility requirements natin sakaling gusto na nilang mag-avail ng loan? Anong mga kailangan nilang isubmit? So, simple lang naman po, since kung ho tayo, paperless sa loan, basta ho UMID holder kayo, UMID card holder, ang eligibility requirements lang ho natin, simple. You must be an active member, wala ho kayong criminal or administrative case, not only without pay, so with sufficient take-home pay to amortize the loan, e-card holder kayo, at ang inyong ahensya ay hindi under suspension. Yan lang naman po ang eligibility ng isang miyembro para makapag-avail ng loan. Paliwanag mo naman sa kanila yung ating tinatawag na e-crediting. So, ang loan po, once na in-avail through the kiosk, tulad ng sinabi ko kanina,
kinonfirm na ho ng AAO ninyo, yan po, pagka-confirm ng AAO, may ibabatong file sa amin electronically at yan ay igagrant ng aming system. So, the following one po, itatransmit yan yung proceeds sa Union Bank for the e-crediting. Ang e-crediting po, it takes 2 to 3 banking days. So, ganun naman po kabilis. Depende ho yan sa dami ng nag-a-avail. Okay. Kung minsan ho, meron tayong tinatawag na, tulad nung nagdagsa ang educational loan natin, marami nagre-reklamo, 1 week na raw, wala pa. Kasi po, sa sobrang dami po, na-transmit na namin yan sa bangko, pero pila-pila rin po yan dun sa loob ng makina, parang ganun po. Ang kaigihan ng e-crediting, no, yung advantage is hindi na sila kailangan pumunta pa sa opisina, mag-half day, mamasahe para pumunta at kunin lang yung kanilang loan. Kasi pupunta lang sila sa pinakamalapit na kiosk, di ba? At doon or pwede ba yan sa any ATM accredit? Hindi po. Hindi talagang sa kiosk Sa kiosk natin. lang po. Ang kiosk naman natin nakadeploy sa lahat ng GSIS offices, lahat ng government center natin, meron ho, lahat ng DepEd ko natin, meron din pong kiosk. Pero sa mga miyembro po na walang UMID card, yung temporary card holders, pinapaalala ko lamang po na ang inyong loan ay over-the-counter lahat. Okay. So, pupunta ho kayo sa pinakamalapit na GSIS, idadala nyo yung temporary card ninyo, at dun ho kayo mag-fill up ng form. Ano yun? May via check or doon na sa temporary e-card na lang? Doon din ho papasok sa temporary e-card po. Okay. Yung temporary card ho yan, ATM card lang po. Hindi ho siya binabasa ng ating kiosk. Correct, oo. Okay, so Bo, naku, natapos na naman yung isang oras natin na talakayan tungkol nga sa Membership 101 dito sa GSIS at pasalamatan na natin. Yes, oo. Alex, thank you very much. Lex, meron ka ba mga additional message para sa ating mga members tungkol sa mga gustong mag-loan, ang mga responsibilities ng mga loan applicants natin? Remind mo lang sila. Para ho sa ating mga miyembro na naglo-loan po, short reminder lamang po, always monitor your account. Huwag ho kayong mahihiyang humingi ng statement of account or mag-inquire sa aming opisina. At pwede rin naman nilang mag-check no, sa SOMA, yung ating sa website Sa natin. website po, pwede ho kayo mag-login sa aming... Real time ba yun? Yung... After 48 hours po, babalikan nila pag nag-log sila. Okay. Or they can call our customer care. Yung 24/7 ho naming number, 847-4747. Kaya ulitin mo tandaan. naman yun, 847. Customer care number namin ho, yung aming 24/7 na call center, 847-4747. Ayun. Ayan po. So, hindi nyo na po kailangan lumabas sa comforts of your homes. Kung sakaling ganito na bumabagyo, kung meron naman po tayong internet access, pwede nyo pong masilip ang inyong mga accounts. Correct, ano? At lahat naman po yan ay bahagi nga ng pagbibigay ng aming Board of Trustees and Management, no, ni PGM Vergara, na magbigay ng isang responsive service dahil yun naman talaga yung spirit ng ating bagong vision and mission. At having said that, gusto kong mag-segue, gusto kong i-congratulate yung ating General Santos Regional Office. Yes. Ni-renovate, ang ganda-ganda na po, yun nagkaroon po ng bumisita for the first time, no, yung ating members of the board at sila yung naging nagpasinaya, tama yun, nagpasinaya ng ating bagong regional office sa General Santos at para makapagbigay po tayo, mas malaki na ngayon, mas marami ng mga miyembro ang maa-accommodate at gusto kong i-congratulate syempre ang regional manager si Manager Cel RM Cel Vega at ang kanyang arm na si Gigi at yung ating masisipag at dedicated na staff from the Gensan Regional Office. Okay. Sige po, magpaalam na tayo. So, again, magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo next week para po sa aming mga susunod pang hitik na mga discussions na ukol po sa inyong mga privileges and benefits as members po ng GSIS. So, kung meron po kayong kadagdagang mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin yung aming website, www.gsis.gov.ph o kaya po tumawag sa aming hotline, ang 479-3645. 479-3645. At abangan po ninyo, malapit na po kami magkaroon at
hopefully within the month, ilo-launch na po ang aming 24/7, 50-seater call center. Meron po kaming 3 hotlines dyan. Kahit sa abroad ay pwede po kayong tumawag. Abangan po ninyo yan at malapit na rin po naming pasinayaan yung aming call center. Okay, so magpapaalam na po kami. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Replay every Saturday dito po sa PTV. Magandang gabi po and have a great weekend everyone.